Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Isa na namang malakas na bagyo ang darating. Mas malakas pa raw doon sa dalawang naunang bagyo na nagpalubog ng halos buong Luzon at buong Metro Manila. Kaya naman mga kapatid, mag-iingat po tayo at ihanda po natin ang ating sarili, ihanda natin ang lahat ng ating pangangailangan sa panahon po ng malakas na bagyong ito. At ito pong nasa likod ko na to, ay lalabas na rin mamaya, umuwi lang yung driver. Bagyo po ito mga kapatid, sigurado. Kapag ka nalaman nyo kung kanino itong Toyota Grandia na to, Super Grandia, talaga pong masasabi nyo na isa siyang bagyo. O, bali! Bali! Ay! Uy, halika rito! Wala si Wally. Wala si Kuya Wally Bayola. Nasa kanilang bahay pa at yung kanyang driver ay umuwi muna. Ang tanungin ko na lang, itong kanyang kababayan din na Bicolano, ano bang naging problema nito? Nung una sir, chinek po muna natin yung niya, ECB niya. Linining natin. Chinek mo yung ECB niya? Opo. Oo. Ayan, nasaan yung ECB? Pero sabi nung driver niya, noong daw nagpa-change oil po dito si Kuya Wally, ay papatay-patay na rin daw po ang engine nito. Hindi kasi sinabi sa amin. Ngayon, naging worse na yung papatay-patay ng makina. Kaya po, ipinauna na niya na gawin nga po itong problema. At ang unang-unang findings natin dito, Ito pong SCB talaga. Oo. Kasi ito ay wala tayong nababasa sa scanner. O, karamihan kasi ng mga problema kapag SCB, hindi po yan nababasa sa scanner. So ngayon, anong ginawa mo? Cleaning po muna natin to. Cleaning to. Ano pa ibang cleaning mo? Yung fuel filter niya po, pinalitan. Okay. Tapos yung fuel line niya. Okay. Natin kung napapalitan. Pero meron tayo kasing ginawa bago natin linisin lahat at bago tayo magduda sa ibang pyesa, meron tayong dinadala sa na kailangan subukan muna yung injector niya. Injector. Pina-check natin yung okay pa yung kanya buga. So pag-check ng mga injectors nito, ano sabi ni Chief? Okay naman daw po. Okay lahat. So ngayon, nag-isip na tayo ng iba talaga na mapagdududahan. Yung iba kasi ang ginagawa, pinagdududahan muna yung mga pyesang katulad nito, yung mga sensors, pinagdududahan nila yon. At kapag ka naubos na yung pera ng may-ari, kasi mahal eh. Magkano bili nito? 14 lang naman po. 14, 13,000. 893. 893. Tingnan nyo bigla lang Biglang-bigla lang maho-hold up ka ng 14,000 dahil lang dito sa isang pyesa na to. Actually, meron kaming sinubukan kasi meron kaming customer na bumili ng ganito rin sa sa online. Okay, nung binili niya yung ganito, tinry natin Nung tinry mo, ano nangyari? Lalong lumala sir, nagka-check engine siya. Nagka-check engine, ano pa? Tapos lumala, pumalyado yung... Pumalya na. So hindi talaga nag-work ng maayos. Mura lang naman ang bili niya dun So itinry namin yung galing sa online. 1,200 lang yata ang pagkakabili dun. Kaya ang mai-advise po namin sa inyo, huwag kayong bibili ng mga galing sa online or sabihin na natin ito talaga ay counterfeit na pyesa galing dyan sa China kasi masasayang lang ang pera nyo. Kaya lang kasi yung iba kasi, dahil sa mahal nito, nagtatry muna sila. Oo. Kasi ito ay 14,000, samantalang yung binili na 1,000 pesos, o sabi mo 1,200 yata yun. Ang layo ng diferensya. Ang layo ng diferensya. Try natin, baka mamaya gumana naman. Kaso hindi gumana. Ano itsura nung counterfeit? Ayan. Ayan po itsura ng counterfeit. So dito pa lang, alam mo na napakalayo sa packaging ngayon ni Toyota. Ayan, genuine Lexus. Toyota po kasi yan, ng Lexus din. So, halos parehas na parehas. Tingnan mo nga, ano itsura niyan? Ito yung galing sa online. Tapos buksan mo naman yung galing sa Toyota, yung original niya. Halos walang pinagkaiba, mga kapatid. Parehas na parehas. Kaso ito, hindi talaga gumana. Hindi po sir. Nag-check engine ka talaga. Ngayon yung bago, nakakabit na? Nakakabit na po, okay. Pero meron tayong dito natutunan doon sa bago. Nung dumating yung pyesa, parehas ba nito? Hindi sir, malaki, ganito kahaba. Mahaba. Pang-Innova po siya na yung dumating, yung nabili nila. Sayang hindi mo na picturean, no? Meron yung driver. Okay. So nung dumating yung bagong pyesa, mahaba, hindi talaga pwede. Ano yung kasama? May ano po siya sir, spacer.
may spacer, may adaptor. Adapter. Oo. Oo, para yung ano kasi mahaba yung para umatras ng konti ito. Para fit na fit siya. Oh, fit na fit siya. Tapos pagkakabit mo, gumana ba kagad? Sir. Hindi na namamatay? Hindi na po. Rinote test na po namin ng malayo. Hindi na. Ade, tuwan-tuwa na ngayon, matutuwa na ngayon si Kuya Wally. Magagamit na ulit niya. Magamit na ulit. Kuya Wally, batiin mo naman kami dyan sa Itbulaga. O ang totoong pangalan nito ay si RJ po. RJ. O batiin mo na rin yung mga anak mo sa probinsya. Isa lang, sir. Ay, isa lang anak niya. O batiin mo yung anak mo. Binabati ko po pala yung anak ko dyan, si Kiona Alexel. Yona. O, yung girlfriend mo. Nga? Girlfriend mo? Asawa mo na ngayon? Oh. Daisy po. Daisy. Oh, si Daisy. Rans ng Auto Rans. Maraming salamat. Umandar na yung van. You're the best. Thank you Nandito si Kuya Arnel. Si Kuya Arnel yung nagda-drive kay Kuya Wally. Marami tayong itatanong ng mga sikreto ni Kuya Wally. Ikaw ay taga Bicol din. Saan sa Bicol? Laguna yung Camarines. Si Kuya Wally ba saan? Taga Naga. Hindi ba taga Ligaw siya? Sabi mo kanina, ba't ka ni-nervyos? Kasi sir, may ano yung kapag hindi gumana, Oo. sobrang mahal ng parts. Sobrang mahal. Magkano ba bili mo? 14,980. Ay, mali pa pala kami. Ang akala ko 13,980. So, bali 15,000 pala yun. 15,000. Kung hindi gumana, naku, lago tayo kay Kuya Wally. Di ba? Lago tayo. Ito kasi, hindi naman namin to na-testing. Itong hinahawakan mo na to. Kasi ito pang Innova to. Kahit na i-test namin itong bago, ay hindi na namin i-try kahit lagyan namin ng adaptor. Magkaiba talaga siya. Lalo na yung lalapatan ng O-ring dito sa Innova, saka dito sa ano mo, sa original mo. Kaya hindi ko naikabit itong pang Innova. Kasi baka mamaya bumili kayo ng pang Innova, hindi rin po pwede. Magkano? 15,000. 14,980. Oo, 14,980 kung magkakamali, sayang ang pera. Okay, balik muna tayo kay Kuya Wally. Nasaan ba siya ngayon? Nasa ano po? Bulaga. Kuya Wally, napakalakas ng ulan. Ito lang ang payo ko kay Kuya Arnel. Maraming nalulubog na grandiya. Bumabaluktot ang connecting rod kasi ang air cleaner mo nandun lang sa harapan. Oo, sa baba. Kaya wag mo yang ilulusong sa mga hanggang tuhod na baha. Sigurado, makakahigop yan ng tubig. Ngayon, sasabihin nung iba kasi gutter deep lang. Ang problema, dahan-dahan kang umaandar, biglang may sasalubong sa'yo. Yung gutter deep na yung pag biglang lumakas yung alon, hihigupin nung air cleaner mo, kaya napakadelikado. So, mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha, Kuya Arnel? Ano bang maikikwento mo sa akin tungkol kay Kuya Wally? Ha? Wala naman po. Okay, Kuya Wally, batiin mo naman kami sa Itbulaga, ha? Ang grupo ng Autorans, Randy de la Merced. Dati po akong editor ng Itbulaga. Kilalang kilala ko nung mga naunang mga editors nyo. Hindi ko lang alam kung nandyan pa sila sa Itbulaga. Pwede na po umuwi si Kuya Arnel para magamit mo na ang iyong Toyota Super Grandia. Mga kapatid, computer box, TCM. Nako, ito ang mga problema ngayon, mga lubog sa baha. Grabe, ang daming nagkakaproblema kasi hindi nila naaalis yung isang terminal doon sa baterya. Kaya pag lumubog sa baha, syempre, magkakaroon talaga ng problema itong mga computer box po na ito. Dahil meron pa rin kuryente na tatakbo doon. Once na iyan ay magkaroon ng short circuit. Kaya po, itong mga computer box na ito ay kailangan nating palitan. Ngayon, kung marirepair, ipapa-repair. Pero kung hindi na at talagang nagka-problema na yung mga semiconductors dito sa loob nito, magpapalit na po ng computer box. Ang isang napakadelikado, yung mga naka-Ford, mga kotse na mga sedan. Merong computer box po yan doon sa ilalim ng upuan. Halimbawa, nabaha ka, ganito. Tapos, natanggal mo naman yung isang terminal doon sa battery. Wag mong ibabalik yung terminal na yon, wag mo ikakabit ang baterya hanggat hindi ka nakakasigurado na yung mga computer box na ito ay wala ng laman tubig sa loob kasi pinapasok po yan. So kung itatry nyo po yon, siguraduhin nyo na mabuksan nyo talaga to dahil kung halimbawa nalubog na to sa baha, no, at gusto nyong i-DIY, itry nyo na i-DIY, buksan nyo yan at siguraduhin nyo na walang tubig sa loob. Bago nyo ngayon ikabit sa system, bago nyo ikabit sa sasakyan at lagyan nyo ng kuryente. Dahil once na ito ay basa, walang iniwan yon doon sa mga computer box na nakalubog sa baha at pinaandar mo. Yun ang magiging epekto nun.
Kaya po, once na malubog sa baha ang inyong mga sasakyan, doon pa lang sa alam nyo nang tataas na yung baha, tanggalin nyo na yung dalawang terminal ng battery hanggat maaari dalawa. No? Para makasigurado ka na ang inyong mga modules, ang mga computer boxes sa loob ng inyong sasakyan ay makaiwas yan sa pagkakaroon ng short circuit or maging grounded. Kaya po, ano ang pinakamahalagang tools ngayon? Kapag kayo ay dumadaan sa mga lugar na yan na binabaha, dapat meron kayong lyabe na may sukat na 12, 13. Ayan, importante yan. O kaya Gs. Para kung halimbawa dumating yung pagkakataon, kailangan yung tanggalin yung terminal doon sa polo ng baterya, ay magagawa nyo po kagad yon. Okay, so sira na to mga computer box na to. Mag-iingat po kayo. Ang dami na namang mga mababaha ngayon dahil napakalakas ng bagyong darating. Si bagyong Krosa. O si bagyong Krosa. Sa pangalan pa lang, talagang krus na po. Napakahirap pasanin po nung bagyo na yan. Ngayon, meron pong sinuwerte mga kapatid. Merong sinuwerte. Itong UB Express na to, ayan, ito po ay sinuwerte. Markang-marka pa po dito yung langis na ibinubuga niya kahapon. Ngayon, ang sabi po ng may-ari nito, siya po ay nagpanata na wag sanang ma-overhaul ang kanyang makina. Kaya kaninang umaga, bilin ko kay Rex, kagabi pa lang, nakalasin yung turbo, baka mamaya sira nga yung turbo. At yun, natupad po ang kanyang panata. Hindi na po ma-overhaul ang kanyang makina. At ano nga ang may problema? Pakita mo nga, Rex. Nasaan ang naging problema? So, dito lumalabas na rin ang langis. Oh, dito nga, hindi pa masyado eh. So, lahat ng langis ay dito dumadaan. Okay. So, ito po yung ano niyan. Ayan, ganyan yan. Ngayon, may papasok na langis dito, tapos lalabas doon sa ilalim, papunta na sa crankcase. Kagabi, anong sabi ko sa'yo? Na tignan daw kung turbo. Sabi mo po sa akin. Ito pong kung titignan po natin to kung basa po itong nasa exhaust, kung may langis, wala naman po eh. Walang langis sa exhaust? Wala po. Pati doon sa manifold, walang langis? Wala din po. So, ibig sabihin, walang lumalabas galing doon sa makina? Wala po, sir. Saan galing ang langis? Nasa siya, sir eh. Dito? Opo, dito sa lumalabas, papunta sa pinaka-exhaust. Papunta na doon sa tambucho. So, ibig sabihin, yung langis na supplied dito, dumadaan na doon sa dito. Sa pagitan nito, lumalabas na po yung langis dito. Ngayon, itatapon niya ngayon sa tambucho. Okay. Bakit kaya ganun na nangyari? Ba't kaya nasira ito? Ano sa tingin mo? Sobrang dumi din, sir. Ayun, nadali mo. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi kayo nag-change oil, nakita nyo naman yung kondisyon ng makina nito. Talagang sobrang dami ng oil sludge niya. Kapag po ang inyong makina ay turbocharged, napaka-importante nga, dapat ang viscosity ng langis nyo ay manipis lang. Hanggat maaari, 5W30 na ang inyong gagamiting langis, yung kanyang viscosity. Pero ito, nakita nyo, sobrang lapot ng langis, sobrang dumi ng langis, ang dami ng sludge, ang dami ng mga carbon. Kapag yung langis na yon ay umakyat dito, abot mo nga sa akin yan. Ayan. Kapag yung langis na yon na marumi, ang papasok dito para malubricate itong shafting ng turbo, sisirain niya yan. Para siya ngayong ginagrind. Kasi yung langis na yon ay marami ng particulate matters, marami ng carbon. Habang umiikot, itong shafting na to, na aluminum naman, yung mga pyesa nito sa loob, sisirain niya yan. Kaya parang electric pan, na kapag matagal na humihinto, o anong sira, pagka ganon, yung shafting, yung bushing, ganon din po dito. Kaya ito po ay nasira dahil din dun sa langis na ginagamit itong UB Express po na to. Kapag ang inyong makina ay may turbo, alagaan nyo po yan sa change oil. Hanggat maari nga, mas madalas ang inyong pag-change oil. Kasi po, habang ang inyong langis ay matagal nyo nang ginagamit, lumalapot po yan. At hindi po talaga rekomendado sa mga turbocharged na mga engine ang malapot na langis. Kasi yan ay habang ginagamit mo pa at tumatagal, lumalapot pa ng lumalapot yan. Yan ang advantage ng mga fully synthetic na mga langis. Manipis ang viscosity, kayang-kaya niya yung mas mainit pa na temperatura sa inyong mga makina. At hindi mo yan basta-basta mapapalapot. Yan ang kagandahan ng mga fully synthetic na mga langis na iyan dapat ang inyong gagamitin sa inyong mga turbocharged na engine. Lalong-lalo na sa mga turbocharged na mga diesel engine, mabilis pong dumumi yan. Mabilis na humalo yung mga particulate matters, pati yung mga carbon
diyan sa inyong langis at kapag umakyat yan sa shafting ng inyong turbo, yan ang sumisira ng inyong turbo. Rex, meron pa akong bibilin sa'yo. Ha? Pag napalitan na to ng turbo, sigurado uusok pa rin yan. Bakit siya uusok ng puti? Kasi may tira pa po. Saan? Sa tingin ko sa... Tambucho. Okay. Kaya tatanggalin mo yung muffler. Tatanggalin mo yung muffler at bumili ka ng Joy dishwashing liquid. Uusok na puti yun kasi kapag nainitan ulit yung tambucho, uminit na yan, maluluto na naman yung langis kaya umuusok ng puti. Pati pala sir yung catalytic puno na din. Puno na ng langis. Opo. Marumi na. Dumi na. Barado na po ng carbon. Barado na ng carbon. So ang gagawin mo, idamay mo na yun sa lilinisin mo ng Joy muna. Okay na lang muna tayo doon kasi matapang kasi yung Joy. Hindi po ako nag-advertise ha. Medyo matapang kasi siya na medyo mura lang din na mabibili natin. So ipanlinis mo muna yung Joy tapos at ibabad natin doon sa ating ultrasonic cleaner para mas malinis. Oh, mga kapatid, binigyan ako ng munting alaala. Si Kuya Roque. Ayan po yung bigay sa akin. Galing pa po ng Japan to. Hindi ho kaya pag ako'y nagka-problema na ay ako'y harakiri. Ayan, binigyan po ako ng samurai. Oh, ayan po, ang ganda ng bigay sa akin ni Kuya Roque ng samurai. Salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo. Ayos na po ang inyong Montero. Salamat po, Kuya Roque. Pakita nyo nga po yung samurai. Pakita nyo po yung samurai.